Alam niyo po ba kung bakit madalas si Hans Mokniman pinagdududahan na gumagamit ng engine? Aba, panoorin niyo po yung laro niya dito sa ginaganap na Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas. Ang tindi ng lineup, tingnan niyo po, Magnus nandyan, Hikaru, Fabi, Lebon, Arjun, Noderbeck, Dominguez, Ray Robson, Wesley So, Vincent Kamer, Sam Sabian, Pragnananda, Hans Mokniman, si Bibisara, Sindarov at Bidit Gorati. Yan po ang mga kasali. Ngayon, dinivide po sila sa dalawang bracket, tig-apat na player. At sa bracket po ni Hans Mokniman, nandun po si Hikaru, Fabi, Dominguez, at iba pang player. Ipapakita ko po yung laro niya. Game number 1 pa lang, laban niya po kay Arjun Erigaisi. Matindi na po nangyari. By the way, ang torneo pong ito ay random chess at kung titingnan niyo po yung position po ng pyesa, tingnan niyo po, ayan o, wala po sa ayos yung anim. Ang nasa ayos lang yung torre sa kabayo. Talagang ganyan po yan, random ang posisyon. Pero yung rules po nila sa chess, parehong-pareho. Nagkaiba lang ng konti sa castling. Anyway, tumira po dito si Nima ng F4. The idea is to open the bishop. Sinagot po ng F5, tapos nag G3, at ayan na nga po, nakabukas na po agad yung mga bishop dyan, no? Lakas, di ba? Sinagot po yan ng D5 nitong Arjun Erigaisi para hindi din maka-E4. Kasi yun din ang plano, mag-E4 para yung torre mabuksan. Na sinagot ng D3 para gusto pa rin mag-E4. Nag G6 si Arjun Erigaisi, sinagot po ni Niman ng E4 na nga, kinapture, takes, and then kinapture po ng pawn. Pagka-takes, nag-bishop takes lang po. By the way, ang time control po dito is 10 minutes plus 10 second increments. So, rapid, mabilisan. Dito po, nag-develop si Arjun ng Knight D7. Pagka Knight D7, Knight to D2 naman po si Niman na sinagot ng Knight to F7. Anong idea ng mga talo ng kabayo? Gusto pong kontrolin yung E5 dahil gusto niyang mag-E5. Tumira po ng Knight sa C3 tapos nag-Knight to D6. Aba, hinataw yung bishop na umatras tapos biglang nag-E5. Ayun. Hindi daw maganda yung E5. Pero sa unang tingin, iisipin mo bakit hindi maganda. Eh di ba isolated tong pawn. Pag napalit, di ba mas maganda kasi buhay na yung mga pyesa. Hindi daw maganda dahil may tiradang Knight to E4. Anong meron sa Knight to E4? Hindi ba pwedeng kainin lang yan? At yun na nga po yung ginawa. At pagka takes, kainin mo lang yung pawn. Anong hindi maganda dyan, di ba? Ang gandang tingnan dahil pag sinilip mong mabuti, kuwari, bawiin mo to, takes, magiging isolated yung pawn, di ba? Kahit pawn takes, isolated eh. Di ba? Tapos ang lakas naman ng bishop nakatutok doon, di ba? Pero alam nyo ba, tingnan nyo po yung oras na Hans Mokniman dito. Tingnan nyo pong mabuti. Mabilis tumira si Hans Mokniman from 5 minutes 7 seconds. Tumira po siya ng number 1 engine move, brilliant sacrifice. Knight to C5. Double exclamation point, di ba? Bakit? Bakit exclamation point? Kasi magtataka ka, libre po yan eh. Dalawa po nakatutok dyan, isa lang nakadepensa. Pero, hindi pala pwedeng tikman. For example po, kinapture mo yan ng kabayo dahil libre, meron po kasing bishop takes C5 lang na hindi mo makapture dahil matitakes yung torre. Coach, unahin natin capturein yung torre. Pagka take, saka tayo kumapture dito na hindi maaari dahil mati ka doon. Diba? Ganun mangyayari. Aba, sasabihin nyo siguro, Coach, iiwas na lang. Iwas na lang. Pagka iwas, may bishop H3 check. At pagkatakbo mo, ito po yung kakaiba sa random chess. Yung castling. May castling po siyang ganito. Ayun So yung castling position niya, parang same castling position sa totoong chess, sa classical chess or sa standard chess. Pero, ang pinagkaiba lang nila, balik po natin, ayan basta ang ruling lang dito, wala na pong pyesa between the king and rook. Pwede na pong mag-castling yun. Kaya nga ganun yung pagka-castling di ba? Pagka ganun, castling. Ngayon, after castling, ngisay na po yan kasi walang mapuntahan yung reyna. Di ba?
Kahit saan ka pumunta maka-capture ka. Kaya ibalik po natin doon, ganun ang plano ni Hans Mokniman dito. Kaya nga po ang ginawa niya na lang, nag-F3 na mali. Mali daw po ang F3, ang tamang tira daw po ay castling. Pero pag ang tamang tira daw po ay castling, pero kahit mag-castling ka, ngisay ka pa rin kasi may bishop takes b7. Pero yun na daw po yung pinakamaganda eh. Tapos bishop e4. Lamang pa rin. Pagka-capture mo dito, may check dito, ganun po mangyayari. Anyway, ibalik natin doon. Ang ginawa nga po kasi ni Arjun Erigaisi ay nag-F3. Pagka F3, kinapture lang po ni Niemann yung tore na binawi po ng Reyna. Tapos pinin ay yun. Winning na po agad dahil hindi na ito manipensa. Ang ginawa na nga lang po niya, nag-castling eh. Para depensa, quality down. Pero Niemann, nag-castling din. Ang cute ng casting lang tingnan eh. No? Anyway, ang ginawa ni Arjun, nag-queen to e2. Alright. Bakit? Pinapaka-capture po para pagka-takes, ayun, no? Medyo malalayo, diba? Ang ginawa naman ni Niemann, wala akong pakialam dyan. Knight takes lang ako. At pagka knight takes, nag-bishop lang po sa may e6 na kung saan, another brilliant move ang pinawalan ni Niemann. Actually, bishop takes e6 is winning na and then atlas ka lang, one piece up. Pero sabi ni Niemann, ayoko nang basta-basta one piece up. Gusto ko yung best move na astig, knight to b6 check. Napilitan pong kainin, of course, and then sa akin, capture yung queen. Anong meron? Para pagkabawi po doon, capture doon, check, tumakbo, and then rook to e1, nag-resign si Arjun Erigaisi. Move 20 pa lang. Ganun kasi naglit. Grabe, no? By the way, wag po kayong magtaka bakit hindi tinuloy ng check. Kasi kala mo pagka-capture, di ba? May sacrifice, ayun, no? Pagka-capture mo, promote. Hindi po ganun ang mangyayari dahil magkiking move lang. Winning na winning. One piece up. Grabe si Niemann, no? Ayan, pagdududahang engine dahil sa magagandang tira. At hindi lang yon, tinalo niya po round number 2 si Ray Robson. Tapos, round number 3. Ang lupit ng round number 3 niya. Round number 3, natabla po siya kay Sam Sebian. Actually, winning na po yan eh. Kaso, na time pressure po yan. Ibalik ko lang na konti sa part na to. Ayan no. Dito, grabe ka winning na po yan. Namumuti. Ayan. Kaso, na time pressure. So, na-miss yan po yung mga tamang tira. Kasi, dito po, ang tamang tira daw, rook e6. Winning na para pagka king d5, a7. And that's it. Panalo na, magpo-promote, diba? Pag tsumeka kasi dito, king b6 lang. And eventually, lapit, promote. Easy win. Kaso, ang pressure ang nakita niya is gano'n. At nagkamali-mali na nga yun. May check kasi ng kabayo, nakahabol pa eh. At napalit na tabla. Pero after ng tabla niya na yan, round number 5, tinalo niya po si Linier Dominguez. So after 5 rounds, solo lead si Niemann sa bracket niya. Sumusunod si Hikaru with 4 points. So si Niemann ngayon, kahit matalo na, kasi 2 rounds remaining, sa last 2 rounds, sure second place na, pasok na po siya sa knockout bracket, sa upper bracket. Grabe, ganun kalupit yung ginawa ni Niemann. Talagang ang layo niya sa grupo. Anyway, round number 6, nakalaban niya po si Hikaru Nakamura at siya po ay natalo. Kakapilit niya yan. Tinatry niya pong pilitin, natalo. At etong matindi, last round niya po si Fabiano Caruana. Crucial po yung laban niya kay Fabiano Caruana, natalo siya ulit. Bakit crucial yung laban niya? Okay lang kay Niemann kahit matalo siya kasi sure second eh. Pasok na po siya sa upper bracket eh. Pero si Fabiano, crucial. Kailangan niyang manalo para makapasok sa upper bracket. Ngayon, kung titingnan niyo po yung laro, dadahan-dahanin ko po Ayan, pupunta lang po ako sa clear na okay na yung position. Ayan. Eto po, dito po. Ayan. Very equal po yung position na nangyari. Yes. Very equal. Very equal. Mahaba yung time ni Niemann. Pero for some reason, ayan, very close, equal na equal. For some reason, no, dito po, napatalo niya dyan. Close na close. Napatalo niya yan. Hindi ko nga alam kung
napatalo niya or pinatalo niya eh. I'm pretty sure wala silang agreement dito ni Fabi na magpatalo siya kasi pasok na siya. Pero parang ano eh, hindi siya nag-try man lang. Ayan oh. Ayan siya pa nga magpipilit eh. Pero napatalo niya pa yan oh. Ayan oh. Napatalo niya pa yan. Lamang pa siya. Lamang pa siya dyan. Oh, ang simpleng tira niya na lang dyan, magka-castling eh. Pero di nga siya nag-castling. Ayan oh, gumanon oh. Oh, castling na lang, tapos na yung laban. Wala nang counterplay. Pero wala oh. Ganyan oh. Kinain niya. Pwede natalo siya pagkatulak. Oh, ayun. And after queen doon, tapos ang labada. Pagka rook takes mo kasi may queen e7. Queen e7 is paparating, doble pass pawn. Ubos. Anyway, ito po ang naging final standing nila sa bracket nila. Ito Ayan. So, nag-champion si Hikaru with 6 points. Kasi tinalo niya nga si Niemann, tapos natalo si Niemann. Pero si Niemann, kahit natalo last 2 rounds, second place pa rin. Si Arjun ang nag-third, Pabi yung fourth. So, silang apat ang mapupunta sa upper bracket. Kasi ganito po pala ang ruling dyan, meron pong dalawang group, di ba? Tig-8. Yung top 4 po sa bawat bracket, mapupunta po sa upper bracket ng knockout stage. Ayun ang mangyayari. Ngayon, ito ang matindi Punta po tayo sa kabilang bracket kung nasaan andun si Wesley at si Magnus. So sa bracket po na to, nandito si Pragnananda, Norbek, Sindarov, Magnus, Lebon Aronian, Vincent Kamer, Wesley So at si Bibi Sara. Okay? Ngayon, hindi maganda ang simula ni Wesley. Ang nangyari po kay Wesley, 3 talo, 1 panalo sa first 4 rounds. Ngayon, may 3 larong nalalabi. Para makapasok siya sa top 4, kailangan niya mapanalo yung 3. Ang problema niya, kalaban niya, walang iba kundi si Magnus. Anong nangyari? Tingnan niyo po ang pangyayari. Tingnan niyo po muna mabuti pala yung pyesa. Ayan wala po sa tamang posisyon. Ito nasa tama pala. Ayan So, dalawa lang yung tama, yung king and rook. Tingnan niyo nangyari Tingnan nyo po, puti si Magnus. Ayan. So, tamang development lang po sila. Papakita ko lang ng mabilis kasi dun tayo sa crucial part, yung medyo nakakabiglang pangyayari. Ayan. So, medyo nakadevelop na po ng konti. Alright. So, nag-C5 po si Wesley, kinapture. Dito po, equal lang daw. Tumalon yung kabayo. Ang tamang tira daw po dito, Queen D7. Pero tinira ni Wesley, Queen lang doon. Na kung saan, tumalon lang yung knight sa E3. Nag-bishop sa G7, nag-queen sa C4 hinamon na umiwas po yan. At pagkaiwas, nag-rook to B1, tumira po ng rook dito C8, tumalon yung kabayo, umatras yung reyna na kung saan blunder po ng laro. Grabe ka blunder. Bakit blunder? Meron pong napakagandang tira si Magnus. Parang puzzle. Brilliant sacrifice, knight to e7, tapos ang laban. Bakit? May queen takes, libre, libre. May capture doon. At pagka takes mo, may knight to c6. Grabe pala yun. Siyempre, atakado yung reyna at tore. Tatakbo po yan. At pagkatakbo, kinain yung tore. Pag binawi mo ito, may capture doon. Pero Wesley, lahat po yan ay planado. Tumira po ng knight to g5, threatening a checkmate na sinagot lang ng h4. At pagka h4, pumasok na yung kabayo, tumakbo lang yung king, and then knight takes f2. So, ang kagandahan sa knight takes f2, rook takes f2, kinapture po yung b8, kahit papano, nakahagip ng pawn si Wesley. Pero completely losing ito dahil quality down At hindi lang yun, babagsak pa yung c5 mamaya. Anyway, ang ginawa po dyan ni Magnus, nag-e4. Napakagandang tira ng e4 para mabuksan po yung file at makatulong agad na sinagot ni Wesley ng f4. At pagka f4, nag-king g2 lang yan. Ayun, medyo mali na daw. Ibalik ko lang, ang tamang tira daw, ang hirap naman maintindihan nito, is queen to d5 lang. Pabayaan mo na siya kung capture takes ka, tapos may pressure ka doon. Ang ginawa ni Magnus, king to g2, which is winning pa rin. Kaso, paguguloy ni Wesley, nag-queen c8. Paano gugulo? May mga counter pasok. So, ang ginawa po ni Magnus, nag-rook doon sa may b2. Nag-bishop sa f6. Ayan. So, tingnan nyo po, lamang pa si Magnus sa oras yan. Lamang si Magnus sa oras. Nag-queen to d5 na. And then, nag-queen
to G4, yan sasabi kong counterplay, na sinagot ng rook to B8 na mali. Equal na daw after king move. So si Magnus ngayon, natatime pressure pa nga. Kanina completely winning, lamang sa oras, less than a minute na lang siya, 2 minutes si Wesley. So pagka king G7, nag-rook pinin na sinagot lang ni Wesley ng queen to E2. At pagka queen E2, nag-king G1, nag-queen to D1. Boss sa may C2, na kinapture ni Wesley yung pawn na mali daw. Mali daw. Ang tamang tira, actually, queen C2, tabla. Pero, alam nyo yung sitwasyon ni Wesley, di ba? Hindi po siya pwedeng tumabla na. Kailangan perfectan niya yung last 3 rounds para makapasok. Kaya ang ginawa niya po is pinilit niya by taking, kaso losing pala yan pagka king takes, kasi pagka queen G1, king F3, queen F1, king E3, winning na daw po. Pero kahit winning na yan, tingnan nyo ginawa ni Wesley, bishop takes H4. Ang threat niya po, mamatihin niya dito na sinagot ni Magnus ng bishop E5. Maling-mali. Grabe. Ibalik ko lang, no? Easy win kung queen takes E5. Ano ang malaking diferensya? Pag ikaw ay nag-queen move daw dito, may queen H2, bukod sa depensa sa mga check, may pin at ubos na yan. Dahil wala eh. Hirap na eh. Paano mo didepensahan? G5 na lang, tapos tirahan ka na lang daw ng ano eh, rook takes A7. Walang check eh. Yung isang check dito, isang ganun lang yan eh. Tapos may mga capture dito. Yan daw ang pinakamadaling panalo. Pero ibalik po natin doon, ang tinira nga kasi bishop takes, na sinagot ng king H6. Ngayon, pagka king H6, eto yung matindi. Eto yung matindi. Draw wish pala ito. Ang only move ni Magnus para makatabla, kasi mamatiin siya, is king D2. Takas. Pagka king D2, tatakas ka, knight takes E5, capture ka lang. So, draw wish daw yan, mape-perpetual. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-rook to F7. At yan po ay mali. Dahil, pagka queen E1 ni Wesley, takbo ka sa F3, queen to F2, naparesign na si Magnus. Bakit po siya nag-resign? Mamatihin po siya ng pawn ni Wesley. Bakit? Anong tira? Only square dito. Check sa G2. Only move. O pwede rin marang kaso capture mate. At pagka takes, boom, mati po. From completely winning, tinalo ni Wesley si Magnus. So may chance pa. Last 2 rounds ni Wesley, si Sindarov at Pragnananda. Pag nanalo siya dalawa doon, pasok siya sa upper bracket. Anong nangyari? Laban niya po kay Sindarov, ito matindi. Ipapass forward ko na lang sa crucial part kasi magulo naman yung pyesa, papalinawin natin. Ayan, dito po. Tingnan niyo po yung ginawa. Gumanon, so pinalit po yung Reyna, kapalit dalawang tore. Okay, so umangat, dumipensa si Wesley, mali nga daw, dapat daw dito eh. Pero okay pa rin, so kinapture po yan, sin-E5, umatras, nag-B3, depensa lang, tumalon yung kabayo, pumasok lang yung tore. Hindi po pwedeng kainin dahil mate. Ang ginawa, nag-G5, napin yung kabayo. Pumunta nun yung Reyna, nag-rook lang sa may 8 dito, kinapture yung pawn na mali, kasi may rook F8 pala yan, tapos pagkapunta mo dito, rook ka lang dito. Yun daw mangyayari. Pero tumira nito na mali kasi may bishop F5 na hindi nakita. Ang bishop F5 po, the idea is pag kinapture mo libre, di ba? May check. Tapos pagkapunta mo dito, may check na naman. Grabe, no? Hirap mag-chess. Pero hindi nakita yun. Mahirap pakita yun eh. 34 seconds na lang si Sindarov. Nagtulak. Then nakapag-rook capture, tumakbo doon, nag-rook to E2. At ito po ay mahirap-hirap na. Time pressure pa. So, ang ginawa po niyan is nag-queen to E5 na sinagot ni Wesley ng bishop to F7. Actually, pwede po ito. Ayan, ibibigay na. Kaso nakakatakot yung pass pawn. Dalawa po kasi. No, nakakatakot yung pass pawn, pero yun daw po yung pinakasimple. Anyway, pinili ni Wesley yung bishop e7, which is much stronger move. Kasi pagka king move, aba, dalawa po yung pagpipili ang kakapture ni Wesley. Ang pinakasimple daw, eto i-capture niya. Kasi pagka takes po dito, tatakbo lang yan doon, eh wala na po daw yan. May tirada pong napakatindi, bishop c5 lang. Walang check, tapos may capture doon, mate.
No? Kaso mas pinili ni Wesley yung kabayo. Kasi nga naman siguro may threat dito. Kaso humirap pagka H6 eh. At pagka H6 hindi nakita ni Wesley yung number 1 engine move. Which is dito daw. Tapos dito para walang check. Tapos check doon. Tapos matihin mo. Ang tinira niya nagganon eh. Pero okay pa rin. Tumira ng ganon. Tapos nag-rook. Pagka-rook boom. Umangat doon. And then nag-rook doon na hindi na ito nakagadaw. May hirap na. Ang tamang tira daw is mahirap makita is A4. Bakit A4? Para may tatakbuhan yung king mamaya. Walang perpetual. Anyway, yun na nga po ang nangyari. Tingnan niyo po ang nangyari. Ayan, nagpabalik-balik. Pero pinilit po ni Wesley. Of course, kailangan na kasing pinilit talaga. Ayan, pinilit niya. At medyo napipilit naman eh. So, dito kinapture na mali. Yun lang, no? Kasi nagkamali siya dyan dahil pagkabalik, tumakbo yung bishop para hindi maka-perpetual. Kaso naka-G4. Ayan yung counterplay sa kabilang side. May mga perpetual. Napilitan si Wesley mag-rook takes E6. Yan yung number 1 engine move. Walang oras si Wesley. 21 seconds. Kinapture. And then, nag-take siya doon na maling-mali na. Ang tamang tira daw dito is rook dito if you want to go for a wait. No? Bakit rook dito? Kasi, saan pupunta yung reyna? Pag kinapture po ito, takes lang. Kailangan kasi may depensa po ito. Kaya, no, may check kasi na gano'n. Tapos, king F2 ka lang. And then, ayan, magkakapilitan pa. 3 piyesa mo eh. Pwedeng mapilit yan. No? Ibalik po natin doon. Mali daw po yung capture kasi may perpetual na. Ayan, no? Ayan po ang nangyari. Perpetual. Walang mataguan yung king. O, walang mataguan. Natabla na. Hindi po pwede makapasok dito yan eh. Pabalik lang yan. Ayan. Hindi oh. Pag dito ka naman, takbo yung queen doon sa may G4. Check. Paulit-ulit. Ano naman mangyayari? Walang improvement na magagawa. At dahil doon natabla, walang chance si Wesley. At pagkatabla niya po diyan, last round, tinabla niya na lang kay Prag kasi no chance na. Ito po naging standing after po ng kanilang 7 rounds. Champion po si Prag together with Noderbeck and Sindarov. Kung napanalo ni Wesley sana yung kay Sindarov, malaki chance niya. Ngayon, nag-tie po si Magnus at Lebon. Kaya nagkaroon pa sila ng tiebreak. Sino ang nanalo sa tiebreak? Kasalukuyan pong ginaganap ngayon. Ayan, oh, panoorin natin live. May tiebreak sila eh. Oh, ba? Uy, winning si ano ah. Aron yan ah. Daming pon. Oh, segundo na lang si ano. Si Magnus. Oops. Mukhang malalaglag sa lower bracket si Magnus ah. Ang lower bracket, hindi naman po talo agad. Kaso wala ka ng chance mag first place. Ang maximum mo na lang pwede makuha pag napunta ka sa lower bracket is third place. Oh, at mukhang tagilid dito si Magnus. Lamang na po ng 2 pon na malinis. Ito pong si Lebon Aronian as of the moment. So, igagrind na lang to ni Lebon. Igagrind to ni Lebon. Wala. Tagilid si Magnus. Wala talaga sa kondisyon, mga sir. No? Wala talaga sa kondisyon, mga sir. Kain lang yung pon, ah. Teka lang, ah. Nauubos na yung pon. Ah, pinakain yun. Pinakain yun. Bishop B3, ah. Mas gusto niya active play. Kasi dalawang pon pa rin yung lamang eh. Ayan, tas tutulak siya. Hinamon, no? Hinamon, check sa ilalim. Bagsak yung B2. O, yung G2. Tagilid si Magnus, guys. Ongoing pa yung tournament ngayon eh. Babagsak din to. Rook dito. Dadahan-dahanin ka na eh. No? Dadahan-dahanin na. Dadahan-dahanin. Eto threat to. Kaya gumanyan. Tinuluyan pa rin ah. Kasi 20 yung lamang eh. Grabe ah. Just player din to si ano eh. Lebon. Ayun. Yun ang panapos. Kaya na pag ganyan. Didepensa ka ngayon. Check. Okay. I-activate yung king dyan. I-activate yung king. Pinapahirapan pa ni Magnus. Pero tingnan natin kung talaga mapapahirapan niya pa. Ayun. Ilalim.
Dito, F3. F6 pala. Yes, F6. Check. Capture. Depensa. Dito, gaganon. Diba, pinapahirapan pa ni Magnus eh, no? Definitely winning, pero pinapahirapan nga ni Magnus ang buhay. Ang buhay-buhay. Hindi ganun kadali ah. Ako ay gaganito ko lang yan. Tulak na yan. Wag mo na ngayon. Ayan, iangat mo muna. Hala, drawish pa daw? Bakit nag-drawish? Ayun, nakuha na. Ito yung tira eh. Yan yung tira. Okay, tapos na. Kasi may ganun. Tapos pag may ka ganun, bagsak. Ayun. Tapos, teka lang ah. Nagtaka ako biglang nag-drawish daw eh. King H2. Yun naman tinira. Hindi. Nagkamali ng engine. Okay. Anyway, ayun. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung ilang games to. Isa lang ba to o dalawa? 2 games ata. O may isa pang laro. May isa pa. So, bali, 2 laro pala yung tiebreak match ni Lebon Aronian at Magnus Carlsen at nanalo nga sa first game itong si Lebon Aronian. Ngayon, kung mapanalo niya ito or not matabla, siya na po ang mapupunta sa upper bracket, laglag si Magnus sa lower bracket. Ngayon, kung mapanalo naman ni Magnus itong second game, abay tuloy-tuloy pa ang laban. Tuloy-tuloy pa ang laban. Ano kaya ang mangyayari? Tingnan natin. By the way, ang time control po is 5 minutes plus 2 seconds increment. Alright? Blitz lang po ito. Obserbahan nyo yung pyesa. Bali-baligtad po lahat. Walang tumama. Lahat iba. Ibang klase ang posisyon ng lahat. So magsi-start na po yan. Let's go! Live natin mapapanood. At ayan na nga po, F4 ang tinira ni Lebon Aronian. Tumalo naman yung kabayo. Ako naguguluhan na. Teka lang ah. So nandito yung 2 bishop. Nakatutok agad dun eh. No? Nakatutok agad. Ang gulay, no? Develop lang yan. Binuksan po ito. So knight develop sila. Para depensa yan dun eh. Para maharangan yung mga kain dito. Nag-E4 agad ha. Agresibo. Alright. So E4 agad. Binubuksan yung gitna. Lebon, nagbukas agad sa gitna. No? Of course, kinapture ni Magnus. Babawiin po yan ng pawn. Yun na nga nangyari. Equal daw po according to engine evaluation. Pero ako, wala akong naintindihan sa position so far. Ang gulo-gulo kasi ng position, di ba? Ganyan talagang random chess eh. Sabi po ng engine, G5 daw. Napakaganda. Hindi matakes dahil nakapinta at masisira mo yung pawn structure ng puti. Anong ititira dito ni Magnus? Nag-iisip po si Magnus. In a must-win situation po siya. Kailangan niya manalo. Alam niyo ba ang problema po sa lower bracket? Dati ang lower bracket, pwede pang makahabol, di ba? May grand finals pa na tinatawag eh. Dito po, walang grand finals ang lower bracket. Pag lower bracket ka, maximum place mo is 3rd place lang. So hanggang sa finals ka lang ng lower bracket. Pero battle for 3rd and 4th lang yun. So yung mga hindi matatalo, 1st and 2nd na yun, automatic. Yung magga-grand finals. Anyway, nag-E5 and then nag-knight lang po sa F3. Medyo magulo po kasi yung ruling nila. Ibang-ibang klase yung ano nila ngayon eh, yung format. Kaya mahirap intindihin. So, tumalon po yung kabayo kasi hindi naman pwedeng kainin yun. Ayan, kaya binuksan po yung tore. Nag-connect, pwede na matix ito. At pag kinapture po itong F4, pwede po mag-queen takes F4 yan. Baka ipapalit po yan ni Lebon. Kasi tabla lang kailangan niya eh. Tingnan natin na, nag-knight lang po sa may D6. Nag-develop lang. Alright, hitting the bishop po yan. Siyempre, Magnus he's trying to not exchange as much as possible. Itutulak yan. Hindi pwedeng ipalit dahil, napahiya ako konti. Akala ko hindi niya ipapalit pero siguro confident siya sa kanyang endgame playing skills. Grabe tingnan niyo yung knight ang cute. Grabe position tapos yung king. Grabe akala mo nakahawla sila dyan eh. Ayun na nga, queen takes. Alam ko ipapalit talaga yung reyna eh. Gagawin niya ni Lebon. Si Magnus ba? Is he planning to go to endgame dahil confident siya sa kanyang endgame skills? Tingnan po natin ha. Bishop F4 was played or C4 pala yan. Kakainin ito, sisiraan yung pawn structure.
Okay? Ngayon, pag gumalaw yung kabayo, pwedeng kainin ito dahil walang ganon. Pag kinapture mo naman ito, inunahan mo, eh di nasa open file siya. Pero most likely, baka gumalaw yung Reyna. No? Baka gumalaw yung Reyna somewhere over the rainbow. Hindi natin alam kung saan, pero mukhang maganda yung Bishop C4 na tira ni Magnus na yan. Napapaisip si Lebon ngayon. Napapaisip siya. According sa engine, according sa engine evaluation, this is fine. No? Sige, kainin mo lang yan. Wala akong pakialam. Ang pinakasimple na lang daw po na gawin is iiwas yung Reyna dito with the thread po sa pawn. Pag kinapture siya, sige, takes double pawn ka, it doesn't matter. Kasi later on, dito ka, tas magkakasting lang yan. Magko-connect na yung Torre. Pwedeng magcasting yan mamaya. Wari, linagay mo yung Torre dito, pwede ka magcasting. Yung Torre na to, lilipat doon. Pero nangyayari, magulo yung casting sa random chess no? Hindi clear minsan pero yun nga yung exciting part dito, yung castling siya yung pinakakaiba nag-iisip pa rin si Lebon. 3 minutes on the clock. Ano kayang gagawin niya? Ano ang gagawin niya? Kinapture, alright. Tinex at tumalon yung kabayo. So, pinalit lang, no? Tapos tumalon sa may C5. Wow, Interesting kasi may threat po dito kahit papano. May pressure doon. Hindi naman siya masipa. I think the next move is to play D3. Hindi ko sigurado. Sisipain ba yung bishop na yan? Tingnan po natin kung ano ang gagawin. Nag-castling. Ayun sinasabi ko Nakita yung casting. Balik ko lang Nakakalito yun. Lumipat lang yung Torre. Kasi ang position ng castling sa random chess is same or similar position sa normal chess. Excuse me po. Nabahing ako Anyway, nag-rook sa may D1. Magka-castling din siguro. Iwan pala to. No? Naguguluhan ako sa notation Naguguluhan ako sa position ng mga piyesa Pero pag nag-casting yan, parang chess na yan. Ang magtataka ka lang paano nakalabas yung bishop dyan kahit nandito yung pawn. Oops, pinapalit yung bishop. Alright. Anong gagawin? Ikakain ba? Malamang i-takes yan. Wala namang magandang square. Pangit naman kung pupunta ka doon. Malamang i-takes. At yun na nga po, kinapture, takes, and then magka-castling yan. Lilipat yung Torre dito. Castling. Ngayon malamang gawin yan. Para mag-connect lang yung Torre. And according sa engine evaluation after castling, it's equal. Actually, best move is C3. Hindi pala castling. What's the idea of C3? Nag-castling Pwede din daw C3. Tapos siguro dito palit. Tapos makapag D5 later on. I'm not sure, pero tingnan po natin. Napupunta sa endgame. Tandaan, mas win po dito si Magnus. Sinipa yung Yoka Baby, umatras, talagang pinapalit. Napapansin nyo po, pinapalit po dahan-dahan ni Levon Aronian yung mga pyesa dahil nanalo siya kanina, tabla na lang po ang kanyang kailangan. Pag pinalit yan, talagang mas dadali ng dadali ang buhay ni Levon, no? Levon Aronian only needs a draw, pero si Ni5, alright, kasi baka ipalit pa yung isa pa para hindi na makaano. At nag-C3 na nga. Probably intending to still go for D4 po ito. Hindi ako sigurado dyan, pero baka yun yung kanyang plano or pine-prevent lang yung talon. Hindi ko talaga sigurado Nag-king move na lang. Okay. Anong gagawin dito ni Levon? Nag-king move lang din. Slowly but surely, nagdi-develop ng piyesa. Magnus activating the king. Magdi-D4 na kaya? Kasi tingin magdi-D4 Pero hindi nag-D4. Iikot muna yung Yoka Baby. Wow, ikot ang Yoka Baby. Saan kaya iikot? Dito. Saka siya magdi-D4. Para pagkatulak, walang na-threaten na kabayo. Kasi itutulak yun, isasara ni Magnus. Tingin ko Pag ikaw ay nag-D4, isasara, hindi papalit. So, nag-iisip dito si Magnus. Less than 2 minutes na lang si Magnus, lamang na konti sa oras. So, halos 1 minuto na kalamangan ngayon ni Levon Aronian. Nag-rook lang sa F7. So, the idea is to double up the rook, maybe. Yun ba yung plano niya? Nag-knight naman dito. Wow, talagang ang kunat. Tapos ipapalit lang. Pepersahin ka magpalit. Grabe yung plano ni Levon. Nakikita mo talaga, palit-palit lang, masaya na. Palit-palit lang, masaya na.
Equal pa rin po at lamang sa oras si Lebon 1 minuto. B4. Pwede din eh, no? Para ma-weekend to, pero baka magtulak. Nag-iisip si Lebon. Pwede din, develop lang bishop. Pero where's the bishop going? Para po dito, mapalit. Palit-palit lang talaga eh. Nag-bishop na nga po sa E3. Talagang sinisimplihan ni Lebon. He's looking for a fast way to exchange pieces. Baka mag-knight yan dito. I'm not sure. Pwede dito eh. Ang problema dyan, takes, tapos capture. Pagka takes mo, makakapasok yung tore. Hindi ko alam kung may damage na magagawa yung tore sa loob, pero nakakatakot pag may ganung play pa yung kalaban. Dapat wag mong bigyan ng play eh. So, nag-iisip si Lebon kung anong gagawin niya. Ako, rook E1 ako eh. Kung ako titira. Para maipasa ko na yan dyan. So, bahala na. Di ba? At nag-bishop F4. Wow, I think he's intending to go bishop E5. Bishop E5 ang intention nito. Tapos magaganito, rook E1 lang, maybe. Rook E1, ayan na nga po. No? So, dito naman ang intention niyan. Kaya binantayan. So, anong gagawin niya yun? Lebon Ron yan? Parang gusto ko to. Para maganon ko na. Tapos ganon. Muni natin yan para makaganon. Kung gusto ng tabla ni Lebon. At yun na nga. Gusto niya ng tabla, definitely. Hindi pa to pwede pala. Pagka takes, knight takes. Nag A4 eh. Relax na relax lang. Wala ka pa namang gagawin eh. Sabi ni Lebon eh. Dito mo tayo. Relax lang tayo dito guys. At nag-iisip na nga ngayon si Lebon kung ano ang gagawin niya. Alright. Less than 30 minutes o 30 seconds. Abay, 1 minute. Inaantok pa ako. Ang aga-aga pa kasi. Uy, si Magnus pa nagamon. Abay, kainin yan. Kakainin yan siguro. Kakainin yan. Grabe. Malamang kainin. Pwede din pala tulak ko. Para siya mapilitang kumapture. Nag-iisip siguro ng C4 yan. Hindi, kinapture lang eh. Gaganito siya. Anong improvement dito ni Magnus? Ito nakikita ko improvement. Tulak eh. Tapos tulak din later on. No? 15 seconds on the clock. Nag-iisip pa rin siya. Nag-iisip pa rin si Lebon. Umatras lang yung bishop. Napatras, no? Umatras lang. Maganda to for the side of Magnus, ha? Medyo lamang po ng konti yung posisyon ng tore. Siya yung pwedeng pumasok. Siya yung pwedeng pumasok, eh. Siya yung pwedeng magpilit dito, ah. Ayun na nga, nakapasok. Rook G1, pasado depensa. Alright. Tapos salapit yung king. I think that will be the plan. Or even knight here. Depensa muna, bishop F4. Knight dito. Papasok yung tore. Grabe, nakapasok si Magnus. Galing talaga sa endgame ni Magnus. Ayan na. Nagawa na ni Magnus ng kaguluhan. At medyo natatay na po ang piyesa. Libre ata. Libre may kain na, may bawi. Takes. Alright. Uy, bakit pinakain yung pawn? Ano yun? Nataranta natin si Magnus. Then, 1 pawn down pa siya bigla. Wala na, pag ganyan. Herap-herap na yan. Ayun, may knight E5. Makakabawi pa. Knight E4. May ganun pa. Walang Diyo Boom. Punta doon, pasado. Tulak. Nako, delikado si Magnus. Matalo pa. Wala. Hirap to guys.
Mahirap to. Knight D4 daw eh. Bakit ganun nun? Grabe oh. Papasukin. Ayun, tabla lang kasi kailangan eh. Kaya pinapalit lang eh. Kita nyo yung play. Wala, dito. Ay, ayun! Wala! Ano nangyari? Ay, hindi nakita. Hala! Nagkagulo, natataranta na kasi walang oras eh. Tingnan nyo, kahit mga GM nagbablunder na ganyan pag ano eh, pag time pressure eh. Hindi nakita ni Magnus yun. Check ka. Nako. Pero okay na to, at least nabuhay pa. Nagkakaroon pa ng laban. Kanina, tagilid na eh. No? Kanina, wala na talagang pag-aasa yung kay Magnus eh. Ayun, may check. Ay, hindi pala pwede yun, no? Check, tapos kain. Nako, wala na. Mabilis na tong matatabla. Check. Check ulit. Check ng check. Capture. Wala na eh. Pagka-check kasi dito, lalapitan eh. Tabla lang kailangan ito, ha? Tandaan. Tabla lang ang kailangan. Tabla lang ang kailangan. Check. Tapos, knight. Dito. Yun, para makapunta dito. Tabla lang kailangan ni Lebon. Eh. Mapapanalo pa. At napanalo pa nga. At dahil doon, laglag sa lower bracket si Magnus. Pakita lang natin yung na-miss ni Magnus nung na-time pressure, no? Wala din talaga sa kondisyon, no? Well, completely winning na to kay Lebon, pero Lebon is not looking for a win, kaya ganun siya maglaro, eh. Ayan, no? Tingnan nyo dito yung na-miss. Ayun! Pusang gala, oh. Winning agad pagka-check. Bagsak Tori. Pero hindi nakita ni Magnus, chumek dun. Grabe. At pagka-check doon, pang, o, de, wala. Sayang yun, no? Buhay pa sana si Magnus. I mean, goods pa sana. Pero because of what happened, ayun na nga po. Tabla lang kasi kailangan dito ni Lebon, eh. Oh, tabla na lang kailangan, eh. Dahil nanalo pa nga 2-0 si Magnus sa playoffs. At eto po, ang magiging bracketing niyan. Meron na ba? Wala pa ata. Pero pakita ko lang yung standing. Okay? So, pasok po si Prag, Noderbek, Sindarov, and then Lebon Aronian. So, si Magnus, makakasama niya si Wesley, Vincent Keimer, at Bibi Sara sa lower bracket. Together with the lower bracket ng kabilang side. So, tigwalo ulit. Anyway, muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Haba ng video na to, no? Aksidente kasi bigla naglalaro si Magnus, eh. Grabe si Wesley, nangihinayang ako, grabe kaalat. May mga talo siya na mabibigla kay, namimiss niya. Wala sa kondisyon, pareho sila ni Magnus. Di ba si Magnus completely winning kay Wesley, napatalo pa niya. Talagang ano, may waga talagang chess. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Abangan nyo po yung mga games nila sa upper bracket. Mukhang pwede tayo mag-live stream ng umaga. Kasi nakita ko bandang alas 7, alas 8 magsisimula yung game 2 eh. Ng knockout bracket eh. Baka pwede tayo makapag-live ng very early in the morning. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye po. God bless po. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.